Hello guys, si Bong po ito at bali ngayong araw nga ho pala aret samahan nyo ako dahil gagraduate na nga ho, tagawagmana ng tatay at ng mama. Pero bago nga ho yan ay aret, bago pa nga ho mag alas 7 ng umaga ay di tapos na nga ho akong i-prepare ang aking sarili. 7 AM nga ho ang call time at dapat nga ho ay nandun na kami sa venue. Ang kaso ay wala pa nga ho din ang tatay at ang mama, kaya naman nga ho sabi ko ay di doon na lang ho kami magpangipangita. At dahil malapit din lang naman nga ho ito sa aking tinutuluyan ay di mga alas 7 na nga rin ho ako nung umalis sa bahay at pagkarating ko nga ho dito ay di ang dami na nga rin ho palang tao. Ay di ang ginawa ko nga ho ay di nagpark na nga ho ako dini, tapos dini na nga rin ho ako nagbihis dahil nga ho baka pagdating ko sa loob ay nakapila na nga ho ang aking mga kaklase. At pagkatapos ko naman nga ho magbihis ay di wala nga ho akong makitang mga kakulay ko dini nga ho sa labas at pagpasok ko nakapila na nga ho silang lahat. At alam nyo ga ho wala nang 5 minuto pagkarating ko nga ho dito ay nagsimula na nga ho agad, kaya nga ho wala akong maayos na video. Ay di kung may kaunti pa nga ho ay di sana'y na late ako at hindi nga ho ako nakapagmarcha dito. Tapos habang kami nga ho dito ay nagmamarcha, ako nga ho ay nag-aalala dahil wala pa nga ho dyan ang tatay at ang mama. Tapos daladala ko pa nga ho yung pinapalatandaan nga ho na sila ang magulang para nga ho makapasok din sa venue. Ay di iniisip ko nga ho paano kaya sila makakapasok kung hindi ko maibibigay ito. Ay dari nga ho at pagkatapos magmarcha ay di nandito na nga ho ako sa aking upuan sa unahan. At kung makikita nyo sobrang dami nga ho dyang upuan at mga nasa 900 plus nga ho pala yan. At kagaya nga ho ng practice namin ay di bago nga ho ako makaupo ay di aantayin ko pa nga ho itong mapuno. Pero dahil ilang beses na nga rin ho pala naming na-practice ito ay di ngayon nga ho ay mas mabilis na at mga 30 minutes nga lang ho ang naging marcha at kami nga hong lahat ay nakaupo na. Huli nga rin ho pala sa marcha yung 3 nga hong magna cum laude ng batch namin at ang isa nga ho pala dyan ay ito nga ho yung aking kaklase. Bali sa mga punto nga hong ito ay di formal na nga hong binuksan ang pagsisimula nga ho nitong aming graduation. Dineclare na nga rin ho pala kami dito as official graduates ng aming nga hong university president. Bali sinundan nga ho pala yun ang pagsasalita ng aming guest speaker at pagkatapos nga ho nun ay di pumila na kami para naman nga ho sa pagtanggap ng diploma. Bali sa mga punto nga hong ito habang ako'y paakyat din sa hagdan ay di medyo iba't iba na nga ho ang aking nararamdaman. Dahil syempre lahat ho ng bata ay pinangarap na makapagtapos nga ho ng pag-aaral. Kaya naman nga ho nagawa ko na lamang dito ay i-feel nga ho ang moment, huminga ng malalim bago nga ho ako magbaw. Tapos pagtunghay ko nga ho dito ay di medyo napangiti na rin naman nga ho ako dahil parang naramdaman ko na parang yung pangarap ko nga lang ho dati ay ito nga ho't natutupad na. Sa tunay ay dumating nga rin ho pala ako sa punto na akala ko nga ho itong pangarap ko ay magiging pangarap na nga lamang. Dahil sa mga nakakaalam dyan, alam nyo naman nga ho na dapat nung nakaraan taon pa nga ho ako nakagraduate. Dahil yung unang course ko nga ho man din ay hindi ko naituloy dahil nga ho panahon yun ng pandemic ay sobrang hirap nga ho ng internet. At bago naman nga ho pala ako magpa-drop out noon ay dinaghanap na nga ho muna ako ng trabaho dahil nahihiya nga ho ako sa aking mga magulang na titigil nga ho ako ng pagpasok tapos tatambay nga ho sa amin. At siguro ay blessing in disguise na nga rin ho pala yung pagtatrabaho ko nga ho at the very young age dahil dun ko nga ho talaga naranasan ang tunay na klase nga ho ng buhay. Mahirap pero nag-i-enjoy naman nga ho ako dahil yun nga ho ay nakatulong din sa akin para ma-realize ko ang kahalagahan nga ho na makatapos sa pag-aaral. At nung malapit na nga ho ulit magsimula ang panibago nga hong school year, ay di kinausap nga ho ko ng mama at sabi nga daw ho ng tatay ay kausapin ako kung pwede nga hong bumalik na ako sa pag-aaral. Ang hindi nga ho nila alam ay di ako nga ho ay resign na nakapag-enroll na at desidido na nga ho kung tapusin ito nga hong aking pag-aaral. At din nung malaman nga ho nila yon ay di sila nga ho ay tuwang-tuwa at gulat na gulat dahil alam nyo naman nga ho ako sobrang hilig ko nga ho mag-surprise ng tao. At nung nagsimula na nga ho kung pumasok ng college ay dito na nga ho ako nagkita ng iba't ibang nga ho ng klase ng tao. Nasa isang classroom nga ho kami pero magkakaiba nga ho ang aming mga pinagdadaanan at mga laban nga hong pilit pinagtatagumpayan. At dito nga ho sa college ay iba't ibang iyong makikita at pakikilala. Meron nga hong mayaman, merong sakto lamang sa buhay. Meron nga hong mga estudyante na kailangan pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral para nga ho makatapos. Meron nga rin ho pala dyang pinagkakasya yung maliit nga ho ng pera para nga ho sa isang linggong baon. Kaya naman nga ho ang isa pa sa mga matututunan mo nga ho sa college ay di ang maging grateful nga ho lalo na kung hindi mo nga ho nararanasan yung mga gayon nga hong klase ng buhay. At nung nagsimula na nga rin ho pala ako mag-college ay ang isa nga rin ho pala sa aking mga pinag-aralan ay yung hindi na nga ako ma-pressure dahil nga ho sa nakikita ko sa ibang tao. Dahil kagaya nga ho ng sabi ko sa inyo kanina, dapat nga ho last year ay graduate na ang tagapagmana. Ay di syempre mga kabatch mo nga ho ng high school, di makikita mo maganda na nga ho ang trabaho, pasado na sa board exam, nasa ibang bansa na. Tapos ako nga ho ito nandini nag-aaral pa. Pero sabi ko nga ho sa inyo, inalis ko na nga ho yung mga pressure sa aking katawan, napalakpak na nga lang ho sa mga achievements ng aking mga kaklase, mga kaibigan. At sa halip nga ho ay di nagmamanifest na nga lang ho ako na balang araw ay di mabuhay din ako sa buhay nga ho na gusto ko. Kaya naman nga ho sa mga makakapanood ng vlog na ito, sa mga magka-college, sa mga nasa college at mga kagaya kong medyo na late mag-college, sobrang sarap nga ho maging estudyante at pumasok. Na-realize nga ho namin yan ngayong 4th year na nag-OJT na kami. Huwag nyong hanapin yung madaling kurso dahil sa tunay wala kayong makikita dahil lahat maghihirapan nyo bago nga ho kayo makakuha ng diploma. Basta sa aking pagkakaalam,
naging memorable nga ho itong aking college journey dahil nga ho sa aking mga kaklase, sa aking mga teachers. Dumagdag pa nga ho na ako naging content creator during nga ho ng aking college days. Kaya naman nga ho sobrang naging dami ko rin kaibigan. Alam nyo ga ho na sobrang sarap maging content creator din nga ho sa school namin dahil hindi lang ho mga estudyante ang so-support sa iyo, pati na nga rin ho mga teacher mo. Kaya naman nga ho sa lahat ng minsuan, sa mga estudyante, sa mga teacher, maraming salamat nga ho sa suporta na inyo nga hong ipinakita. Kaya naman nga ho intayin nyo at mag-enroll nga ho ulit ako. Charit. At sa mga punto nga hong ito ay di formal na nga hong tinapos ang programa at officially graduate na nga ho kami. At dahil nauna nga ho tayong pumasok dito kanina ay di aret nauna nga rin ho tayong lalabas at sumunod nga ho ako din nga ho sa mga cum laude. At pagkalabas ko nga ho dito ay di aret hinanap ko nga ho agad ang aking mga kapatid. Tapos ako ho'y na surprise at sila nga ho'y may pabulaklak, nilagyan pa nga ho ng pera. At nakita ko pa nga ho dito si Ma'am Bon, shoutout kay Ma'am, sobra ho yung sumuport sa tagapagmana. O ay siya, hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito at maraming salamat na nga lang po muna ulit sa pagsama sa ganap nga ho ng tagapagmana. At sa wakas nga ho ay darit magiging full-time content creator na nga ho ako. Kaya abangan nyo nga ho ang mga susunod nating vlog dahil officially unemployed na nga ho ako. Charit. O ay siya, kung hindi pa nga ho kayo naka-follow, ay di pa-follow, like and share na rin naman nga ho ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.